Let's pray. O Lord, our great and awesome God, the Bible is a lamp unto our feet and a light unto our path, O God. We pray, Lord, na we will meditate on it day and night. We will obey it, Panginoon. We will live for it, Panginoon. We will walk by it, Panginoon. And we will share the gospel, Lord, dahil utos mo sa amin, Panginoon, that will give the glory to your name, O Lord. Maraming salamat, O God, sa pangalan na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Palakpakan natin talaga ang Panginoon because He deserves the highest praise. Kung ang 1.5 minutes, how much more sa mga anak ng Panginoong Diyos, di po ba, mga kapatid? So today, we will cover chapter 1 and 2 of the book of Ruth sa ating pag-aaral ngayong umaga. And on my next preaching, we will cover chapter 3 and 4. Hanggang kagabi, mga kapatid, I tried to compress this message para makover yung chapter 1 hanggang 4, yung whole book. But I believe it will take us 1 hour to study it. And kaya nagdesisyon na lang ako na chapter 1 and 2 na lang ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Actually, I don't have any message notes. But I would like to tell you, di ba na ano na natin ang Ruth na devotional natin? Naalala nyo pa ba? Sariwa pa ba sa ating mga kaisipan, mga kapatid, ang book of Ruth? Kasi as far as I know, parang na-devotional natin ito first week of May. So, sariwa pa ang kwento ng book of Ruth sa atin lahat, I believe so. So, hayaan nyo ako mga kapatid na I will just outline the book of Ruth from chapter 1 to chapter 2 because I don't have enough time to read in details ang chapter 1 and 2, but I would like to lay the foundation that the book of Ruth incidentally has no mention of angel. Napansin niyo ba yun, mga kapatid? It has no mention of a prophet. At wala ring binanggit doon yung direct pagkilos ng Panginoon sa Book of Ruth. But what is amazing sa Book of Ruth, mga kapatid, it is full of gospel truths. Napakayaman niya sa mensahe ng gospel of salvation. Ang Book of Ruth, di ba, mga kapatid, is just a simple story of a family. Di po ba, mga kapatid? But throughout the whole book, you can see that the omnipotent hand of God is moving and God is orchestrating a masterpiece of a great story of salvation. Kaya ang title ko, mga kapatid, ay Divine Providence. Kasi ang kamay ng Panginoon ay invisible sa kwento ng libro na ito. Hindi natin makikita yung kamay ng Panginoon directly involved sa istorya ng pamilya ni Elimelech at si Naomi. But we can see that the providential plan of God ay nagaganap sa simpleng istorya ng isang pamilya. So, are you ready to listen, mga kapatid? So, let's open our Bibles. Pag ako ang nagmensahe, pasensya na kayo. I really like na magbukas tayo ng mga Bibles natin kaya hindi ako masyadong nagsusulat sa internet. So let's just read Judges, ang Ruth after the book of Judges. Chapter 1, verses 1 to 5. Kasi dito sa verse na ito, nandito na yung pinaka-gist ng chapter 1. So sabi dun, in the days
when the judges ruled, there was a famine in the land. So merong tagtuyot, merong taggutom sa bansang Israel. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech, his wife's name was Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Kilion. They were Ephratites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now Elimelech, Naomi's husband, died. Namatay si Elimelech. And she was left with her 2 sons. They married Moabite women, one named Orpah and the other Ruth. After they have lived there about 10 years, both Mahlon and Kilion also died. And Naomi was left without her 2 sons and her husband. So nangyari ang Book of Ruth sa kasaysayan ng Judges, kung saan there was so much wickedness. Kung papansin ninyo sa last verse ng Judges, sinabi doon, yung kalalagayan ng bansang Israel. So let me just read the Judges 21 verse 25. In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. So namuhay sila ng kesara-sera, whatever will be. Kung ano sa tingin nila ang tama, yun ang ginawa nila. Yun po ang katatayuan ng bansang Israel noong panahon ng mga taghukom. So ang pamilya ni Elimelech, sila Elimelech at si Naomi, nasa promised land na sila. Pero nang nagtaggutom, umalis sila, pumunta sila sa Moab. At alam naman natin, di ba mga kapatid, as we have read all the devotional na ina-assign ni Pastor dun sa atin, sino ba ang Moab, di ba? They are the incestuous generation nung panahon ni Lot, di ba? At saka yung 2 anak niya, nagkaroon sila ng relationship. Doon po nag-umpisa yung generation ng Moab. At alam natin na ang Moab, they worship false gods. At kung matatandaan natin, di ba, ang Moab, they hired a man to curse Israel. In fact, sabi ni Lord sa Deuteronomy 23 verse 3, tingnan nyo na lang, o ite-take note nyo na lang, ang sabi ni Lord doon, ayaw ko na may Moabite na kasama sa inyong assembly. So, ganun po ang kalalagayan ng Moab. It is a place na hindi dapat puntahan ng Israel. Pero itong pamilya ni Elimelech at saka si Naomi, nung nagkaroon ng taggutom sa Israel, nag-migrate po sila sa Moab. So up to this point of the story, mga kapatid, ano po yung gospel message na gustong ituro ni Lord sa atin ngayong umaga? Makikita natin, mga kapatid, na if you are outside the will of the Lord, kapag ikaw ay umalis sa promised land, merong consequence. Di ba? Ano nangyari sa asawa ni Naomi? Namatay, di ba? Sa Moab. And after 10 years, namatay din yung 2 niyang anak. So pare-parehong nabiyuda si Ruth, si Orpah, at saka si Naomi. So, ano pong matutunan natin dun, mga kapatid? That there is always a consequence to sin. That we are dead in our trespasses. Na kapag tayo ay lumabas sa kalooban ni Lord, tiyak po yan, may consequence. Kaya sabi nga po ni Naomi sa verse 21, sabi niya, I went away full, but the Lord, ibinalik daw siya ni Lord sa Israel empty. So, consequence sa kanila dahil umalis sila sa lupang pangako. So, kung minsan, that reflects our heart, di ba, mga kapatid? Bakit sila umalis sa bansang Israel? Dahil nagtagutom. Ibig sabihin, mga kapatid, they did not recognize that God is their king sa bansang Israel. Hindi po sila nagtiwala, hindi po sila nanalig na kahit taggutom sa Israel,
kakainin sila ni Lord, itataguyod sila ni Lord. And sometimes, ganun po yung puso natin, di ba? When everything is fine, kapag tayo ay sagana ang buhay, masipag tayong mag-church, masipag tayong mag-serve sa ministeryo, but kapag tagtuyot ang ating buhay, pag dumating na ang mga problema, di ba, hindi na tayo mapagkikita sa church, di ba, ganun po kung minsan ang puso natin. Yung puso ni Naomi, it also reflects sometimes our heart. Na kapag may problema, may tagutom, may tagtuyot, lumalayo ang loob natin. We begin to question God, Lord, why? Lord, bakit ako? Hindi po ba, mga kapatid? And so, nakita po natin dito na if we are outside the will of God, tiyak po may kapahamakan. So, namatay ang kanyang asawa, namatay ang kanyang 2 anak. Ibig sabihin, mga kapatid, na kaya po nagtagutom sa bansang Israel. Bakit nga ba nagtagutom sa bansang Israel, di ba? Kung tutuusin, mapaisip ka, bakit nga ba nagtagutom sa bansang Israel samantala pangako ni Lord kay Moses nung alisin niya yung mga Israelita sa Egypt, di ba sabi ni Lord kay Moses, dadalhin ko kayo sa lupang pangako, a land that is flowing with milk and honey. Pero ano po nangyari sa pangako ni Lord? Bakit nga ba nagtagutom? Tulad po ng binasa natin sa Joshua 21:25, God is disciplining them. Dinisdisiplina sila ni Lord kasi they live their life according to their own will. Tinalikuran nila si Lord. Nagtagsil sila kay Lord, kaya dinidisiplina sila ni Lord. And sometimes, ganon po tayo, di ba, mga kapatid? When we are outside the will of God, yung promise ni Lord sa atin, wini-withhold niya kasi dinidisiplina niya tayo. So, sa panahon ngayon, mga kapatid, na ang hirap ng buhay, gawa ng pandemyang ito, panatag pa ba ang loob nyo na kaya tayong itaguyod ni Lord? Panatag pa ba ang loob nyo na yung mga kabataan natin na nawalan ng trabaho, panatag pa ba ang loob nyo na makakaroon kayo ng trabaho, mga anak? Ha, mga anak, panatag ba ang loob nyo? Di ba pangako ni Lord, kahit tagtuyot, aani pa rin ang kanyang mga anak. Kahit taggutom, sapat pa rin ang ilalagay niya sa ating hapagkainan. Di po ba? Sapat pa ba? Kumakain pa ba tayo 3 times a day? Kung minsan nga, hindi pa 3 times a day, di ba? 5 times a day. Masagana. For as long as you stay in the will of God, tandaan natin mga kapatid, anuman mangyari, mga kapatid, sa mundong ito, hindi natin alam yung ano na naman mangyayari sa pandemyang ito. Manalig po tayo, mga kapatid, because God is our great King. And incidentally, mga kapatid, ang ibig sabihin ng pangalan ni Elimelech, God is my King, sa Hebrew. Pero nung nagtagutom, he did not recognize that God is his King. Umalis sila agad. And yun, nagkaroon po sila ng consequence. So fast forward tayo sa last verses ng chapter 1. Nabalitaan ngayon ni Naomi na biniles ni Lord na masaganang ani ang Israel. Kaya nagpasya na siyang bumalik sa Israel. See, the heart of Naomi, she is only after the blessings. Kaya bumalik na naman siya. So anong consequence, mga kapatid? Nung nagpakawala si Lord ng blessing, wala sila. Kasi wala sila sa kalooban ni Lord. They are outside the promised land. Pero nung nabalitaan niya, nagpasya na siyang bumalik. Kaya kinausap niya yung dalawa niyang manugang. At alam naman natin, mga kapatid, nung nag-usap sila, very emotional, very dramatic, ang daming iyakan, blues, di ba? Sabi niya sa dalawang manugang niya, magpapasya na akong babalik sa Israel, sabi niya. Maiwan na lang kayong dalawa dito. Find your own husbands
and start a new life. So tingnan niyo ang puso ni Naomi, di ba? Kasi he is outside the will of God. She is not a good witness. Di ba? She is telling in effect, dun sa dalawa niyang manugang na, dito na lang kayo, continue to worship your false God. Imbes na sasabihin niya na uwi tayo sa promised land, sambahin natin ang Diyos kong buhay. She was telling in effect her two daughters-in-law na, sige lang, stay kayo dito, continue to worship your false gods, at ako'y uuwi. Imbes na i-share niya yung kanyang pananampalataya. Kung minsan ganun po tayo, mga kapatid. Pagka may kausap tayong nasadlak sa problema, imbes na i-encourage natin, lalo pa natin dinadagdagan by our being so negative in life. So, nakikita natin dito si Naomi that she is really outside the will of God. Dahil hindi po siya naging magandang patotoo sa kanyang dalawang manugang. At mabuti na lang, si Ruth, inaltar call niya yung sarili niya. Di ba? Sabi niya sa key verse natin, pwedeng yung key verse natin? Sabi ni Ruth, hayaan niyo na ako Ano sabi niya? Sumagot si Ruth nung kinakausap niya yung dalawang manugang niya. Huwag na ninyo akong hilingin. Huwag po ninyong hilingin, iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan, ang aking magiging bayan. At ang inyong Diyos, ang magiging aking Diyos. Di ba what a profound statement of commitment, di ba mga kapatid? Inaltar ko ni Ruth yung sarili niya. Sabi niya, hindi, sasama ako sa iyo. Kung saan ka pumunta, doon ako pupunta. Kung saan ka titira, doon ako titira. Kung anong bayan mo, magiging bayan ko. Kung sino yung Diyos mo, yun ang Diyos. Yun ang pinakamaganda sa sinabi ni Ruth. Na kung sino yung Diyos ni Naomi, Diyos na buhay, hari ng Israel, yun ay sasambahin niya. So, kumbaga sa si Ruth, inaltar call niya sarili niya, in-embrace niya yung Lord, yung Diyos ni Naomi. So, kumbaga sa nagsishare ka ng gospel, meron ka ng convert agad. Yung handang magiging disipulo. Ganun po si Ruth. So makikita po natin na umuwi sila sa bansang Israel, si Naomi at si Ruth. At makikita po natin sa chapter 2. Fast forward na tayo sa chapter 2, mga kapatid. So nandun na si Naomi at si Ruth sa bansang Israel. Siyempre, sabi nga ni Naomi, I went away full and now babalik daw siya na empty-handed. So pagdating nila sa Israel, siyempre sila ay poor. Hindi mo alam kung ang tinitirhan nila ay tent lamang. Pero ano po ang ginawa ni Naomi? Sa verse 1. At dito po sa chapter 2, mga kapatid, we are introduced to a very important character by the name Boaz. So anong pagkakaiba nila ni Elimelech? Si Boaz at si Elimelech magkamag-anak. Pero anong pagkakaiba nila? Si Boaz hindi umalis sa bansang Israel. Si Elimelech umalis sa bansang Israel. At makikita po natin, as we go on with the story, na si Boaz ay pinagpala kasi hindi siya umalis sa kalooban ni Lord. Nagpatuloy siya. And sabi ko nga kanina, di ba, everybody was doing what is right. There is so much wickedness, sobrang evil ang panahon na yon. But here is Boaz in the will of God, kaya pinagpapala po si Boaz. At si Elimelech, dahil umalis siya sa bansang Israel, siya po ay napahamak. So makikita po natin dito sa chapter 2, fast forward na tayo sa chapter 2, na si Ruth na Moabite, lagi pong nakasunod yung Moabite sa pangalan ni Ruth Kasi ine-emphasize dito sa kwento na ito, na si Ruth ay galing sa bansang, ang
sinasamba ay Diyos-Diyosan. Pero makikita po natin, as we go on with the story, kung paano kumilos si Lord sa kanyang buhay. And by the way, Boaz is a kinsman redeemer. Si Boaz sa kwento ng chapter 2, siya po ay type of Jesus. Boaz here is a picture of Jesus. Yung puso niya, as we go on with chapter 2, reflects the heart of Jesus. He is, while Boaz is the kinsman redeemer, Jesus here is the redeemer of all redeemers. Jesus here, sa kwentong ito, is the greater Boaz. Bagamat hindi natin makikita yung direct involvement ng Panginoon, kaya nga po ang title ko ay Divine Providence. Ang ibig sabihin ng Divine Providence, mga kapatid, it is not God making miracles, but it is God steering up His plan, His prophetic plan sa bansang Israel sa pamamagitan ng natural at simpleng mga paraan. Sa pamamagitan ng istorya ng isang pamilya, God is unveiling His divine plan sa bansang Israel. At makikita po natin as we will study chapter 3 and 4, na dito sa libro na ito, ay God is orchestrating and preserving His people. Why? Kung mababasa natin sa Matthew, mga kapatid, yung lineage, di ba, Pastor June? Si Ruth, doon po manggagaling si Haring David, di ba? Kung mababasa natin. Tapos si Haring David, doon po manggagaling ang Panginoong Hesukristo na magliligtas sa buong mundo. So napakaganda po ng istorya ng Ruth. Ang akala ko lang noon, parang istorya lang ng isang pero as I studied it again and again, ito pala yung napakagandang masterful istorya ng salvation ng mundo. So makikita pa natin dito yung kababaang loob ni Ruth. You see, when we humble ourselves, the Lord will open doors for all His rewards, for all His blessings, as we go on with chapter 2. So si Ruth, a foreigner, hindi po siya nahiya. Nagpaalam siya sa manugang niya, sa abyenan niya, sabi niya, pupunta ako sa bukid, kasi they are poor eh. Pupunta ako sa bukid, mamumulot ako ng mga grains, yung mga leftovers. At nagkataon, mga kapatid, na ang pinuntahan niyang bukid ay si Boaz ang nagme-may-ari. And who is Boaz here? Boaz is a farmer, but he is rich. Mayaman siya. Businessman siya. At higit sa lahat, si Boaz ay ginagalang sa buong bayan ng Israel. Si Boaz ay God-fearing. So nung namulot siya sa bukid ni Boaz, napansin siya ni Boaz. Sabi niya, at makikita po natin pagdating ni Boaz dito sa verse 4. Just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters, "The Lord be with you." So talagang maka-Diyos po siya. Imagine, mayaman ka pagdating mo sa iyong negosyo, pagdating mo sa iyong bukid, yun po ang namumutawi sa kanyang bibig. The Lord be with you, sabi niya sa kanyang mga trabahadores. And the Lord bless you. Ganon din naman ang sagot ng kanyang mga trabahadores. Ngayon, napansin ni Boaz, si Ruth. Sabi niya, sino yung babae na yan na kumukuha ng mga leftovers? So sabi ng mga trabahadores niya, si Ruth yan, Moabite, manugang ni Naomi. So ibig sabihin, nung dumating si Ruth sa Israel, naging talk of the town siya. Kasi Moabite siya, ba't siya pupunta sa Israel? So naging talk of the town siya. So sabi ng mga trabahadores niya, kay Boaz, ay si Ruth po yan, manugang ni Naomi, galing sa Moab. So titingnan po natin dito sa mga succeeding verse, kung paano nag-open door ng mga rewards, ng mga blessings ni Lord, because of the humility of Ruth, dahil tinalikuran niya ang kanyang bansa, tinalikuran niya ang kanyang Diyos-Diyosan
para sambahin ang Diyos ni Naomi, makikita po natin dito that Ruth is beginning to reap the harvest, the blessing, na ang sinasamba niya ngayon ay ang Diyos ng Israel. So makikita natin dito. So Boaz said to Ruth, sa verse 8, "My daughter, listen to me." Tingnan mo, ang tawag niya sa kanya, daughter. Kasi si Boaz, medyo matanda na siya, pero bachelor siya. Pero si Ruth, bata pa. Sabi niya, "My daughter, listen to me. Don't go and glean in another field, and don't go away from here. Stay here with the women who work for me. Watch the field where the men are harvesting and follow along after the women. I have told the men not to lay a hand on you, and whenever you are thirsty, go and drink from the water jars the men had filled." Diba? Jesus na Jesus, diba? So makikita natin dito na yung blessing, yung favor ni Lord is already beginning to unfold sa buhay ni Ruth pagdating niya sa Israel. So imagine, foreigner siya, Moabite siya, supposedly paalisin siya. Supposedly baka nasaktan pa siya ng mga trabahadores kasi Moabite siya, foreigner siya. Pero makikita po natin dito yung kilos ni Lord sa buhay ni Ruth when she decided to leave leave Moab, when she decided to, nung talikuran na niya what God hates, at sasambahin na niya ang Diyos na buhay, ay nag-uumpisa na po na nag-harvest na si Ruth. So Boaz was very kind to her. Sabi pa niya, "And whenever you are thirsty, go and drink from the water jars the men have filled." So, talagang nagpapakilala si Lord, di ba? Di ba? God is the living water. Siya yung tubig na buhay, na hindi tayo mauuhaw. Sabi niya sa John 4, dun sa Samaritan woman. At this, she bowed down with her face to the ground. She asked him, "Why have I found such a favor in your eyes that you notice me, a foreigner?" So si Ruth, nagtataka siya, ba't ba ang bait nitong Boaz sa akin, samantala foreigner ako? So tinanong niya. Boaz replied, "I have been told all about what you have done to your mother-in-law since the death of your husband, how you left your father and mother and your homeland and came to live with a people you did not know before. May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge." So you see, si Ruth, naging mabait siya kay Naomi at nabalitaan ni Boaz. So ano pang ibig sabihin nito, mga kapatid, sa ating buhay? When we have the opportunity, mga kapatid, to be kind, to be generous, to be grateful, to be compassionate, to be merciful, huwag po natin sayangin yung pagkakataon na yun. Because we never know kung paano babalik sa iyo. We never know kung sino yung mapagpala when we do not miss any opportunity na ibibigay ni Lord sa atin. So, yung little acts of kindness na pinakita ni Ruth kay Naomi, aanihin na niya ngayon yung reward, yung blessing, at yung favor na pinakita niya ngayon ni Boaz sa kanya, ay nagpapakita ng heart ng Panginoong Hesus. Di ba, mga kapatid, when we surrendered our life unto the Lord, di ba automatic yung pagpapala ni Lord sa atin? Ano ba yung ibinigay niya sa atin agad nung tayo ay nag-surrender, nung tinalikuran natin yung dati nating buhay at tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos tagapagligtas sa atin? Ano po yung naranasan yung pagpapala ni Lord? May naranasan ba kayo agad na reward, na blessing si Lord, mga kapatid? Amen. Yung peace of mind, di po ba, mga kapatid? Yung Holy Spirit, di ba? Na ibinigay sa atin. The moment we accepted the Lord Jesus, ay agad-agad po yun kumilos sa atin. Kaya I believe nakaramdam po tayo ng kakaibang pakiramdam, nakaramdam tayo ng kapanatagan ng loob, peace, di po ba?
because of the Holy Spirit na ibinigay ni Lord sa atin agad-agad. Ang gusto ko pang i-emphasize dito ay, sabi niya, may you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. So you see, ang ginawa ni Ruth, he accepted the God of Israel at ginawa pa niyang refuge niya. Anong ibig sabihin when you make God your refuge, mga kapatid? Di ba when you make God your refuge, yun na ang magiging spiritual address mo. Doon ka tatakbo sa Kanya kapag ikaw ay nanghihina. Doon ka tatakbo sa Kanya kapag naguguluhan ka, di ba? Yun pong ibig sabihin na, if you make God your refuge, doon mo kakatagpuin si Lord. Doon ka makikipag-fellowship sa presensya niya. Ganon ba ginagawa natin, mga kapatid? Kapag tayo ay nakakaranas na panghihina, na mabibigat na problema, do we begin to question Him? Hindi na ba tayo mag-church? Tingnan niyo po ang nangyari kay Naomi. 10 years sila sa Moab. Ibig sabihin, 10 years po silang hindi nag-church. 10 years silang hindi nag-fellowship. 10 years silang hindi naglingkod. Kaya mga kapatid, huwag niyo na pong pahabain kapag kayo ay nanghihina. Baka po masanay na kayo and you will reap the consequences, mga kapatid. Kaya nga meron tayong mga pangangamusta, di ba, sa mga kapatiran na matagal nang hindi nag-a-attend. Ginagawa na lang dahilan ang pandemya, kahit sinabi naman ng gobyerno na pwede nang mag-worship, pwede nang mag-fellowship. Kaya maging matalino tayo, mga kapatid. At isa puso natin ang salita ng Panginoon. Sa Hebrews 10:25, do not neglect or forget meeting together as some are in the habit of doing. So alam ni Lord, some are in the habit of doing. And I pray hindi po tayo yung some who are in the habit of doing. Di ba, mga kapatid? So may I continue? Verse 13, may I continue to find favor in your eyes, my Lord, she said. You have put me at ease by speaking kindly to your servant, though I do not have the standing of one of your servants. So takang-taka namangha si Naomi, bakit ganun kabait si Boaz sa kanya? At sabi niya dito, at mealtime, Boaz said to her, come over here, have some bread and dip it in the wine vinegar. See? Nag-accelerate yung blessing, yung reward, yung favor na natatanggap ni Ruth. Ginawa ngayon na special guest ni Boaz si Ruth. Imagine, Boaz is a rich businessman. In-invite niya si Ruth. Sabi niya, at mealtime, Boaz said to her, come over here, have some bread and dip it in the wine vinegar. Naging special guest niya si Ruth. Diba sa 3-minute gospel natin, meron tayong Revelations 3:20. Anong sabi doon? Sino nakaka-memorize? Hindi ko kasi memorize sa Revelations 3:20. Na kapag tinanggap mo si Lord, pinapasok mo siya sa iyong puso. Diba? Sabi ni Lord, makikikain siya sa iyo. So, you see, ang ganda ng story ng Ruth. Nandun lahat yung application ng ating 3-minute gospel. O naging special guest niya, si Ruth, di ba? Foreigner siya, makasalanan. She could have been a prostitute in Boaz kung nagpaiwan siya doon. Pero dahil tanilikuran niya, yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila at sinasamba niya ngayon ang buhay na Diyos, she is now reaping the blessings of the Lord. When she sat down with the harvesters, he offered her some roasted grain. Special guest talaga si Ruth. Special siya kay Boaz. She ate all she wanted and had some left over. As she got up to glean, Boaz gave orders to his men. Let her gather among the sheaves and don't reprimand her. So you see, when you are in the will of God, meron po siyang holy obligation sa mga lumalapit sa Kanya
na i-provide pangangailangan natin, i-protect, di ba? Merong protection na ginagaranti si Boaz dito kay Ruth. Merong provision at may protection. So, makikita po natin dito yung heart ni Boaz is a reflection of the heart of Jesus. So Boaz here is the picture and the heart of Jesus. So sabi niya, as she got up to glean, Boaz gave orders to his men, let her gather among the sheaves and don't reprimand her. Sabi niya, sinabihan niya yung mga tauhan niya, hayaan niyo siyang mamulot hanggat sa gusto niya. Even pull out some stalks for her from the bundles and leave them for her to pick up and don't rebuke her. Ang ganda, no? Very poetic, yung mga salita dito. At very Jesus ang kumikilos na Boaz dito sa istorya nito. So Ruth gleaned in the field until evening. Then she threshed the barley she had gathered and it amounted to about an ephah. So ang dami niyang na-harvest, ang daming binigay si Boaz sa kanya. She carried it back to town and her mother-in-law saw how much she had gathered. Ruth also brought out and gave her what she had left over after she had eaten enough. So makikita natin yung puso ni Ruth dito. Habang nananagana siya dun sa harapan ni Boaz, habang ginagawa siyang special guest, ang nasa isip niya yung kanyang biyenan. Remember, Naomi was very bitter na bumalik sa Israel, di ba? Sabi niya, I went away full, but pinababalik ako ni Lord na empty. In fact, di ba sabi ni Naomi, I will change my name to Mara. Mara means bitter. Ganon siya ka-bitter sa sinabit niya sa bansang Moab. At si Lord ang sinisisi niya. So, nakikita natin dito na si Ruth, ang nasa isip niya, habang binibigyan siya ng favor ni Boaz doon sa bukid, nasa sa isip niya yung kanyang biyenan. Kaya inuwian siya ng leftovers doon sa sobra-sobra na sinerve ni Boaz sa kanya. So makikita natin dito mga kapatid, her mother-in-law asked, where did you glean today? Nagtaka siya, saan ka ba namulot at ang dami kang dala? Where did you work? Blessed be the man who took notice of you. Then Ruth told her mother-in-law about the one of whose place she had been working. The name of the man I work with today is Boaz. So makikita natin dito that Naomi is beginning to be restored. Di ba? Pagbalik niya, very bitter siya. Sabi nga niya sa mga kapitbahay niya, huwag niyo na akong tawagin Naomi. Mara na ang tawag niyo sa akin. Because I'm very bitter, disappointed ako sa nangyari sa akin sa Boaz. But now, she is beginning to praise the Lord. Why? Because of the obedience of Ruth. Dahil si Ruth ay nag-obey siya na sambahin niya ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos na buhay ng Israel, may na-bless sa kanya. Na-bless po ang kanyang biyenan. So makikita natin as far as this story, na si Naomi ay nahihil na siya, nare-restore na siya because of the obedience of Ruth. Kaya kung minsan mga kapatid, our obedience unto the Lord can bless other people. Yung presensya mo kapatid yan sa upuan yan Sunday by Sunday, hindi mo alam kung sino yung mabibless. Mga kapatid, sabi nga ni Lord, di ba, you are saved, not for yourself. Kaya nga sabi niya, go out and share the gospel. Kaya mga kapatid, kung ang testimony natin, kung ang paglilingkod natin ay tapat, hindi natin alam kung sino ang nabe-bless sa atin. Kaya huwag po natin kaliligtaan ang magsamba every Sunday. Dahil akala lang natin, nagsasamba tayo for the sake na magsamba tayo. Pero hindi po natin alam kung sino po yung nabe-bless habang tayo ay nandyan sa upuan na yan. Katulad ni Brother Olan, di ba? Nabibless ako sa iyo kapatid kapag ikaw ay nagpe-praise and worship. Diba? Ang tagal-tagal namin dito. Pero parang kulang kami sa energy. Pero ikaw, nabaguhan, diba? Nabibless kami sa iyo kapatid tuwing nagpe-praise ka dito. Dahil ang lakas ng energy mo. Sabi mo nga dito nung nagpatotoo ka, diba? Isang dukha lang ako. Pero yung energy mo, hindi pandukha. Diba mga kapatid?
Kaya God bless you, Brother Olan. Yung presensya mo, marami pong nabe-bless sa iyo, mga kapatid. For the glory of God, of course. So, malapit na tayo matapos sa chapter 2. Sabi ko nga sa inyo, chapter 1 and 2 lang muna tayo dahil ang dami pong kayamanan, ang kwento na ito, ang daming gospel truths. At gusto ko po na ma-explore natin at matutunan natin at i-apply natin sa buhay. So makikita natin sa last verses na ito that, then Ruth the Moabite, he even said to me, stay with my workers until they finish harvesting all my grain. Naomi said to Ruth, her daughter-in-law, it will be good for you, my daughter, to go with the women who work for him, because in someone else's field, you might be harmed. So ngayon, si Naomi, na-realize niya, yung ginawa niya na umalis siya sa kalooban ni Lord, na umalis siya sa lupang pangako. Kaya sabi niya kay Ruth, sinasabi niya ngayon kay Ruth, diyan ka na lang, anak, huwag ka nang lumipat pa ng ibang bukid, baka mapahamak ka. So ano po yung spiritual message diyan? Kung tayo ay nasa kalooban ni Lord, huwag na po tayong umalis. Huwag na po tayong magtangkang umalis. Stay in the will of God. At marami po pong favor, rewards, mga pinto na bubuksan ni Lord for as long as nasa kalooban tayo ni Lord. So, marami ba kayong natutunang gospel truth sa kwento na ito? So, the next time na magturo ako, I will teach on the chapter 3 and 4 at doon po natin makikita yung masterpiece of salvation na ituturo ni Lord sa atin. But meantime, I would like to address this message to my loved ones. Sa mga kapatid ko, Tony, Gay, Manong Dionisio, Oscar, Lucy na nasa Amerika, mga kapitbahay ko, mga office mates ko dati, mga kumare, mga kumpare, mga kabataan na nag-i-enjoy sa buhay ng mundo na ito. Hindi po aksidente that you click on this on this online live streaming, mga kapatid. Alam ko na it is the perfect will of God na makinig kayo sa invitation na ito. Hindi po aksidente na nakikinig kayo ngayon sa mga binanggit ko. And take this invitation, this opportunity, a shot sa inyong mga buhay. Kung ano ang ginawa ni Ruth, gawin nyo. Mga kapatid ko, mga kumare ko, mga kapitbahay ko, mga office mates ko. Tinalikuran niya ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tinalikuran niya kung ano ang ayaw ng Panginoon sa buhay niya sa Moab. Iniwan niya lahat. At sumama siya kay Naomi dahil sasambahin niya ang Diyos na buhay. Do not allow yourself to be deceived any minute longer sa nakagisnan natin pananampalataya that we are saved sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Katunayan, it is an abomination unto the Lord. Sinabi po yan ng Panginoon sa kanyang salita sa Exodus 20 verse 4 to 5. Pwedeng Sabi po doon sa Exodus 20 verse 4 to 5, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig, upang sambahin. Huwag mo silang yukuran ni sambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanabaghuin. God is a jealous God. Iisa lang po ang opsyon, iisa lang ang paraan upang magkaroon ng kaligtasan
ang ating kaluluwa sa impyerno. At sinabi po yun sa John 14 verse 6, "Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa aking pamamagitan." Dahil lahat po tayo ay makasalanan. Sinabi po yan sa Romans 3:23, "All have sinned and fall short of the glory of God." At sabi nga ng Panginoong Jesus, wala po makakapunta sa Ama kung hindi po natin tatanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Huwag po tayo magpalinlang doon sa kasabihan na pag namatay ang tao, automatic pupunta kay Lord. Hindi po, may dalawang destinasyon ang ating kaluluwa once na namatay po tayo dito sa mundo na ito. At yun po ay impyerno at langit. At sinabi po niya sa kanyang salita sa Revelations 20:15, "Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy." Kaya nga po ang salvation ay good news dahil may bad news. Ang bad news po ay karimari-marim pupunta ang ating kaluluwa sa impyerno kapag hindi po natin tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas natin habang tayo ay nandito sa mundong ito. So, iimbitahan ko kayo, mga kapatid ko, mga kumari ko, mga office mates ko, mga kabataan, mga kapitbahay ko, sumunod kayo sa simpleng panalangin na ito. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na dakila ang kanyang pag-ibig and who sent His Son into the cross to pay for our sins, nagsisisi ako at humihingi ng kapatawaran ng aking mga nagawang kasalanan. Mula ngayon, nananampalataya ako sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay, at ikaw na ang maghari sa puso ko. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan at tinatanggap ko ang banal na Espiritu na siyang maggagabay sa akin upang makapumuhay ako ayon sa kalooban ng Panginoong Hesukristo sa kaluwalhatian ng kanyang dakilang pangalan. I pray in Jesus Christ's mighty name. Amen. So let's all stand and let's pray. O Lord, our great and awesome God, salamat sa mga salita mo na itinuro mo ngayong araw, O God. At nananalig kami, Lord, ang salita mo ay makapangyarihan sa lahat. It can penetrate even unto dividing souls, O God. Ano man ang kanalagayan ng aming puso, ang aming buhay, Lord, handa mo kaming tanggapin, Panginoon, sa buhay na ito. Sa mga kapatiran ko, Lord, na napapalayo, maaring nasa lugar sila ng Moab, O God. I pray, Lord, i-restore mo po sila, Lord, sa iyong kanlungan, Panginoon. Balik mo sila, Panginoon, sa iyong kalooban, Lord. At upang maranasan muli nila, Panginoon, ang rewards, ang mga favors and blessings, Lord, na ipinangako mo sa bawat anak mo, O God. Lord, mga kapatiran, Lord, na may concern sa mga relationships, O God, restore them, Lord, unto your throne of grace, O God, in your mercy, O Lord. Mga mahal namin sa buhay, Lord, na hindi pa kumikilala sa iyo, Panginoon, alam po namin, Lord, that your omnipotent hand is moving, Lord, now sa mga oras na ito, Lord, as we pray for them, O God. Lord, you died for everybody, Panginoon, and wala ka nga po, O Diyos, nais na mapunta sa impyerno, Panginoon. Kaya, Lord, nagtitiwala kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita. Nasa iyong kamay, Panginoon, ang pagbabago ng bawat puso, O Lord. At nananalig kami, Panginoon, that nothing is too hard for you. Dahil sabi mo, Panginoon, hindi maiksi ang iyong kamay to save, O God. Kaya, Lord, maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Lord. And tunay nga po, Lord, na you are awesome, you are amazing kung paano kumikilos ang kamay mo, Panginoon, sa simpleng
pamilya, O Lord, upang maganap, O God, ang divine plan mo sa sangkatauhan, Panginoon. Maraming salamat, O God. And all the glory and the honor belongs to you, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, the name above every name.